ano yan eh, dalawang very brilliant strategy. Unorthodox kasi dalawa ang tinira. Two birds in one stone si Inday din eh. Number one, nangangapa yung kalaban because they were not expecting na magdedeklara si Inday this early. So, kasi wala silang pambato pa against the VP. That's one. Number two, mapupwersa ngayon kung sino talaga who are standing with the Dutertes. Kahit nasa admin ka, kahit you are occupying a government office, pag Duterte ka, dapat manindigan ka na Duterte ka. Huwag kang balimbing ng balimbing para lang may budget ka, quote-unquote. Pangatlo, hindi pala dalawa, tatlo pala ito na malilinis kung sino talaga yung totoong supporters ng mga Duterte at sino yung nanggagamit lang sa mga pangalan nila. And we're seeing it here in Cebu. We've seen a lot of them here in Cebu. Ang dami-dami pa, flying in and out of Cebu, ganyan-ganyan. Duterte here, Sara here, Sara... I mean, come on. And the same narrative. The same narrative. Ano bang narrative nila? At doon ako na-offend. Nung nag-umpisa sila, ang sabi nila, Digong is no longer relevant. Sara na tayo. Talagang I was really fucking offended by these people. Pangalawa, ano yung narrative nila ngayon? Pag na-impeach si VP Sara, bongo tayo. Sinong may sabi? Si VP? You're carrying her name? Sinong may sabi? Si Digong? You're carrying his name? Tapos sasabihin ng mga followers ninyo, oo, kasi Duterte, ano yan for Sara yan for Duterte yan Baka ito yung sabi ng mga principals. Putang ina, nanggagancho yung mga gago. Ako no offense to Bongo. If you have plans, no problem with me. But just don't use and tell your people na wag ganito yung diskarte. You are undermining. In fact, you are the one undermining the Duterte base. Pangalawa, and this is, I'm stressing it over and over again, VP Sara doesn't need any local politician, whether you're a senator, a governor, or a mayor, to win. Hands down, mananalo si VP kahit nag-uumpugan yung mga nasa baba. It's the local politicians elbowing each other out para maiangat ni Inday ang kanilang mga kamay, mga putang to present Bongo as pwedeng magamit, magpapagamit, or manggagamit. That's the point. Kaya wala siya sa eksena. Because of all these issues na gamitan. Dahil diyan matunog ang pangalan ng isang Bongo. So, nakakahiya naman na na-level mo si Vic Rodriguez kay Bongo pagdating sa gamitan. Dahil si Vic Rodriguez, maraming beses ho yan na ginamit din. Okay? So, kaya yan, magsisilbihan na iti-trim down niya. Kasi hodang si Bongo yung mawala o siya ang mawala sa PDP, hindi siya i-adapt ng PDP. It was never a plan na tumakbo siya under a party. Ang pagtakbo niya nasa mamamayang Pilipino ang partido niya. And wala pang nag-i-express ng ng mga pagtakbo-takbong ganyan. So, it is unfortunate and I'm very sad na na ipinresinta mo si Bongo sa mga Duterte as pwedeng magamit. I think Senator Bongo, you can be better than that. Ganun lang. Okay. Yung kay Ching Paras naman, yung EB Pam, nabasa ko yung post. Una, yung timing. Bakit na may ganyan ka na namang issue? Bakit? Dahil wala ka sa Davao, hindi ka na imbitahan? Pag-inggit, pikit. Pangalawa, yung timing pa rin. Kasi nakita ko kayo At nakapapasama ako sa ilang meeting, sa ilang consensus na meeting, no? Bago yung mga preparasyon sa ilang pagtitipon o kaganapan na gagawin o ginawa natin recently, hindi mo masabi-sabi yan ng harapan. Pangalawa, yung laman nung post mo about sa Kingmaker Book. Nabasa mo ba yung laman ng Kingmaker Book? Na-validate mo ba yung laman ng Kingmaker Book na lahat ng sinabi ni Attorney Vic Rodriguez doon sa librong yun, nangyayari ngayon? Nakita mo ba yung katotohanan na yun? Kasi kung hindi mo nakita yun, hindi ko alam kung bulag ka o bobo ka. Ang laman ng libro, marami nagsasabi, validation yon, validasyon yon
na ganito kakurap ang gobyernong ito. Ano ang issue ron ni Jing Paras sa libro ni Atty. Vic Rodriguez? Na kumita raw, pinagkakitaan daw. Yung pamimigay mo libre, magpapa-imprenta ka. Magpa-Xerox ka nga lang. Attorney Torion, nagpa-presscon. Binabanggit doon sa local media ng Davao. Malaking gastos to, Xerox lang. Ito, libro ko. Umaray, Attorney Torion, dahil ilang copies yun na ipadadala sa Supreme Court, di ba? Ito pa, libro. Pangalawa, anong issue mo na wala naman doon sa libro? Pipilitin mo si Atty. Vic Rodriguez na sabihin ni Atty. Vic Rodriguez sa mamayang Pilipino na nakita niya si Bongbong Marcos na gumagamit ng ipinagbabawal na gamot. Paano kung talagang hindi niya nakita? Bakit kailangan mong pilitin? Abogado ka. Diba? At alam natin ang personalidad ni Atty. Vic Rodriguez. Hindi siya magsasabi ng hindi totoo at ng hindi niya nararanasan. Nang wala sa kanyang karanasan. So, alam ko si Jing Paras, lawyer. Abogado si Jing? Ang alam ko. What the Ang alam ko nga, parang fraternity brother sila ni... Fraternity brother sila. So, ang catch dito, ano ang importante? Yung laman ng Kuyang Ibi, alin ang importante? Yung laman ng Kingmaker book o yung gusto mong pilitin ng Atty. Vic Rodriguez na hindi naman niya nakita? Kasi yung ganyang batayan at yung ganyang argumento mo, Jing Paras, ang masasabi ko dyan, kung kailan ka tumanda, saka lumala ang inggit mo sa katawan. Sobra ang inggit mo at sobrang pagkabulag mo o hindi ko alam sino nagdidikta sa'yo. Hoy, sabi din ni Sir Co-op, no? Alalahanin ninyo mahabang panahon nasa poder si Bongo kay Tatay Digong and think first anak ni Tatay Digong si Bongo. Ba't di siya dumadalaw sa daig? Nakapunta na ba siya sa daig? Hoy, Sir Co-op, alam mo, sa mga staff na kagaya mo ni Bongo, kaya talaga hindi namin tinanggap yung pomelo na yan eh. Baka sa suha na lang kung ayan, kagaya niyan. Hindi nga namin tinanggap pero kung makapanumbat ka, kala mo naglalaway kami sa suha. Si Jing Paras, nag-iikot din yan dito sa Cebu eh. Alam mo sino yung mga kasama, di ba? Yung mga bashers ni EB at ng Maisog, no? Anong ginagamit na pangalan? Ibang pangalan, same faces. Uy, wala daw dapat siraan. Tell that to Bongo. Bongo, walang dapat siraan. And PDP also cannot claim na yung lunch na after ng event was a PDP lunch. Fuck you guys. It wasn't a PDP lunch. Fuck you. True. Tama, Bang, buti na open mo yun, no? True. Fuck lumabas. you. Hindi lunch yun ang PDP. Meron nga opisyal ng PDP ron. Pinalabas. Astra Naik, you were escorted out. You want me to show the video how you were escorted out because it wasn't PDP lunch? PDP, do you want to see your member na napahiyad because she was escorted out? Do you want that? Astra Naik, you tell the truth. Kala mo hindi kita makikilala na bagong gupit ka? Ikaw ang bagong mukha ng the uninvited. Diyos ko, kung mga taong to, kung kailan kayo tumanda, dito walang siraan, Marlon. Give me my seconds. Walang siraan dito na kagaya ng claim ng marami. Dapat wala tayong siraan. Ang meron hong dapat dito is naglilinis ho tayo ng bakuran. And Senator Bongo, yung nasa bakuran mo, you cannot claim and steal the limelight na yung lunch na yon was a PDP lunch. Astra Naik, you were escorted out. You were asked kung meron kang hinahanap. You were asked kung kumain ka na ba. Meron ba siyang kailangang kainin dun sa lunch na yon na hindi mo room and you were escorted out. Astra Naik, the same Astra Naik na PDP member na nagkalat ng fake news na merong oil na dineliver ang Brunei sa Davao. Astra Naik, napaka-fake news mo. You were escorted out. Post ko yung video na yung bala. Saka, yung lunch na yon, hindi siya meeting. Talagang pure lunch lang yon. Tanghalian lang yon. And ang pagkakaalam ko nga, ang initial na plano, ang nandun lang si Mayor Baste.
At siyempre selected yung person, yung mga invited. And hindi ho siya execo meeting. Hindi, at lalong hindi siya execo meeting ng PDP Laban. It was lunch. Kain Lunch lang ho. Oh, kita mo na, Astra, dahil mapolitika ka, kain na lang, hindi ka pa na-offeran, na-escort out ka pa. Tapos sabihin ko lang din, Pam, nasa lunch na yon, nandun yung Save the Philippines Cebu Coalition Advisory Council members na si Sila Mayor Jonas Cortez. Mayor Jonas Cortez at si Cap Bingol Villo. Nandun. Yung mga natotoxican po sa topic ngayon, out na lang muna po sila ha. Hintayin nyo na lang pong mag-live ang PDP. Doon po kayo manood kung mas alam nyo pong meaty yung discussion nila. Doon na lang po kayo kay Astra, kay Bongo. Doon po kayo makinig ng mga diskusyon ha. Doon na lang kayo. Sa mga kapatid po ni Bongo dito at mga anak po ni Tatay Digong, doon po kayo kay Bongo ha. Dahil lang kilala po namin anak ng Digong hindi ho si Bongo. Doon din sila kay Pambari 4, PDP din yun eh. Oh, speaking of Pambari 4, meron siyang birthday message kay PRRD. We. We. Pambari 4. We. Oh, well, anyway, that's the that's the whole point of these things, no. I think itong website na to, this needs to be a direction for everyone to be careful kung ano po talaga yung sinasalihan ninyong mga grupo. Because ang pinakamatindi rin naman dito ha, basahin natin yung disclaimer. This website is privately owned and operated. We do not solicit or accept donations. We, meaning the Duterte family ha, no financial or otherwise, nor do we sell or endorse merchandise of any kind. No representatives, partners, groups, or volunteers are authorized to act on our behalf for these purposes. Misrepresentation of this website or its authorized activities may result in legal action. Lagot kayo. Medical action. Nari kayo. Out kayo dyan, yung mga pangalan ng mga grupo ninyo. Tapos nakabalandra yung mga mukha ng mga Duterte sa mga t-shirt ninyo. Yun. Tapos yung mga solicitation ng membership, tapos ang pangalan ng group ninyo, Sara. Nako. Or Duterte. Yun. Maganda yan, no? The good side about this is that yung maagang pagpapahayag ni VP Sara ng kanyang interest, no, sa pagtakbo sa 2028, maaga rin siya makakapaglinis ng bakuran. So, Exactly. maaga rin. Maganda rin tong nangyayaring ito, no? Ano yan eh? Dalawang very brilliant strategy. Unorthodox kasi dalawa ang tinira. Two birds in one stone si Inday din eh. Number one, nangangapa yung kalaban because they were not expecting na magdedeklara si Inday this early. So, kasi wala silang pambato pa against the VP. That's one. Number two, mapupwersa ngayon kung sino talaga who are standing with the Dutertes. Kahit nasa admin ka, kahit you are occupying a government office, pag Duterte ka, dapat manindigan ka na Duterte ka. Huwag kang balimbing ng balimbing para lang may budget ka, quote-unquote. Pangatlo, hindi pala dalawa, tatlo pala ito na malilinis kung sino talaga yung totoong supporters ng mga Duterte at sino yung nanggagamit lang sa mga pangalan nila. And we're seeing it here. In Cebu, we've seen a lot of them here in Cebu. Ang dami-dami pa, flying in and out of Cebu, ganyan-ganyan. Duterte here, Sara. I mean, come on. At problema dyan, Pam, is this. Iba-iba na lang mga pangalan nila. It's the same faces pa rin. Iba-iba pangalan ng mga grupo, but it's the same faces. And the same narrative. The same narrative. Ano bang narrative nila? At doon ako na-offend. Nung nag-umpisa sila, ang sabi nila, Digong is no longer relevant. Sara na tayo. Talagang I was really fucking offended by these people. Pangalawa, ano yung narrative nila ngayon? Pag na-impeach si VP Sara, Bongo tayo. Plan B daw nga sila. Sabi ko, fuck you. Fuck you, motherfuckers. Sinong may sabi? Si VP? You're carrying her name? Sinong may sabi? Si Digong?
You carrying his name? Tapos sasabihin ng mga followers ninyo, oo, kasi Duterte, ano yan eh, for Sara yan eh, for Duterte yan eh. Baka ito yung sabi ng mga principals, putang ina, nang gagancho yung mga gago. Ako no offense to Bongo, if you have plans, no problem with me. But just don't use and tell your people na wag ganito yung diskarte. You are undermining, in fact, you are the one undermining the Duterte base. Pangalawa, and this is, I'm stressing it over and over again, VP Sara doesn't need any local politician, whether you're a senator, a governor, or a mayor, to win. Hands down, mananalo si VP kahit nag-uumpugan yung mga nasa baba. It's the local politicians elbowing each other out para maiangat ni Inday ang kanilang mga kamay, mga putang ina sila. Yan yung mga ang dahilan. Tapos unity. Anong unity? You're supporting Sara Duterte. This group is supporting Sara Duterte. Di unified na kayo. Ang gusto nila, unity, doon sa baba, para yung kandidato nila, susuportahan din. Yun ang gusto. Yun ang problema. Tignan nyo, Kuyang Marlon, yung mga bagong mukha na nasa entablado na merong imbitasyon mula sa Duterte. Alam mo yung hindi nakalinya sa kanila for the longest time. Kiko Barzaga, Lian Leviste, ito talaga rockstar naman tong mamang to. Na-appreciate ko talaga si Attorney Harold Respicio. Si Harold Dorian Respicio. Uy, grabe ha. Alam nyo, that day, I chose to wear white. That day, I chose to wear white kasi sabi ko, masyadong mainit pag black. Si Attorney Respicio naka-coat. Naka-coat. Di ba? Sa 40 degrees na init ng araw ng Davao, no? Naka-coat. Pero talaga rockstar. And then the rest others, yan yung mga young minds na, alam mo yung may prinsipyong ipinaglalaban na kinokontra ang gobyerno na hindi natin naririnig kay Bongo. O na sinasabi ninyong pinagduduldulan ninyo sa mukha ko dito na anak ni Duterte. Diba? Ito lang sinasabi ko. Marlon, ito muna Marlon. Let me just finish. Just para maliwanagan yung ating mga supporters, no. We are not saying na we are against Bongo. Okay? Pero pag may kumpas yung Duterte, si Sara or si Baste, na pag na-impeach si Inday ganyan, hindi na yan. It's out of the question. That is in fact our fight now is to fight the impeachment. Bakit kayo nagsasabi na pag na-impeach si Inday, dito tayo kay ano? Di ba nakakahiya yun? Di ba pagiging traitor na rin yun? And you claim to be the supporters of the Duterte? Tapos sasabihin mo, pag na-impeach si Inday, ito natin, ipopromote, ilalakad natin, di ba? I mean, come on. Yeah. Ako naman, Kuya, since this is politics, so addition po. And alam naman nating lahat na si Mayor Baste ang chairman o president ng PDP. And I have nothing against PDP. Ang akin lang, dapat to, at naniniwala ako, eventually magkakaroon ng alyansa. United Front, magkakaroon yan, eventually. Ang take ko lang dito, yung timing, tigilan nyo naman, tigilan naman ng ilan sa PDP o ng ilan na mga kilalang malalapit kay Bongo saka kay Martin Romualdez, si Attorney Vic Rodriguez. Kaya kanina nabanggit na narinig nyo sa akin salitang timing. Unang-una, yung pabalik-balik ng Davao, ang isang Attorney Vic Rodriguez, hindi po siya nag-gate crush. Siya po ay personal na iniimbitahan. At si Attorney Vic Rodriguez, pag hindi mo in-invite, hindi ko pupunta yan. Ngayon, dahil hindi kayo inimbitahan, sisisihin nyo si Attorney Vic. Bakit ganyan ang inggit nyo? Walang ginagawa yung mama. Nagsasabi lang ng totoo. Sino? Magbilang tayo sa mga malalaking pangalan sa PDP ngayon. Sino talaga ang matapang na nagsasalita ngayon kontra corruption? Sino? Hindi po ako nag-review, sir. Sorry, sir. Nagagalit si Marlon. Hindi, sino lang, di ba? Sino may ingay ngayon? Senator Dante Marcoleta, hindi siya PDP. Sino may ingay? Attorney Vic Rodriguez, hindi siya PDP. Guanzon. Hindi PDP yan.
Respicio, PDP ba si Respicio. Respicio? Hindi PDP si Respicio, independent yan. Oh. Kiko Mia Barsaga. NUP yan, Biste. tinanggal. Oo. Diba? Ang atin, eto, nagko-call out kami rito kasi naghahanap po ng kakampi o naghahanap ng tunay na leader ang sambayan ng Pilipino. Tulungan nyo sa Senado si Senator Dante Marcoleta. Tulungan nyo rin sa social media ang Atty. Vic Rodriguez, sila Congressman Lebiste. At andyan pa Congressman Mike Defensor. Di ba? Hindi rin siya PDP laban. Pansinilingan lang natin to. I-ano lang natin, i-assess lang natin ng maayos. Marlon, idagdag mo na lang. Idagdag mo si Congressman Igay Erice, Liberal Party, at si Kong Toby Tiangco, Oh, di ba? independent. Na-appreciate ko yung sinabi ni Marlon na tulungan niyo si Atty. Vic Rodriguez sa social media. Because wala yan sa pwesto. Social media lang ang meron niya. Tapos ganyan kayo masaktan. Si Bongo, merong plataforma sa Senado, pero hindi niya ginagamit. Mas malakas ang mikropono, pero hindi niya ginagamit. Tapos yung sinasabi dito na tinira ko na naman si Bongo, yung totoo daw ba, crush ko daw ba si Bongo? Ano naman? Yung Basti level, ibababa mo ko. Ayoko na lang manlait talaga. But, you know, I had a moment. Dito nga lang sa EB level. Ano? Oo nga, di ba? Busted pa, charot. Hindi, but then, you know, no, tayo po, hindi tayo kasing tapang kapag nakaharap ng ganito sa live, sa mga taong nakakaharap namin ng actual. I had a moment with Attorney Bongo tuloy, Senator Bongo, no? I approached him dun sa right after the private meeting of Mayor Baste Duterte and Attorney Vic Rodriguez, yung pagbaba namin dun sa VIP room na yan, I saw Senator Bongo's group. So I approached him, no? At sinabi ko sa kanya na nakipagkamay, nakipagkumusta. I believe he recognized me, and if I heard it right, he said my name. Shook hand with him, and I invited him na maupo dito. And then I told him, you know very well that I criticized, but we will be fair sa show namin na yon. If you want to talk about things, we can discuss. If he has projects, I extended. I used this, tayo po'y edukado, no? May pinag-aralan naman tayo. So I know when to respect the guy. And me criticizing should not even be equal to me disrespecting him. It's nothing personal. Senator Bongo is really nothing personal. Ha? INP tayo. Bakit ma-epal kasi si Mayor Baste? Why is Baste the epal one? Why? Maapil, hindi epal. Maapil, hindi epal. Maapil. Ayan, sige. Ma-appeal si Baste. Okay. O naman. Sino yung ma-epal? Wrong, mali yung basa ko. Yun. Yeah, ganun. Real talk is real talk. Sabi nga ni si Diking, si Dicky, sabi niya, real talk is real talk. Because that's what we need. Exactly. Sa mga panahon na to, yan ang kailangan natin. Real talk. And then, ang malinaw sabi ni BP Sara, may kinausap na siya na BP niya, at ang gusto niya maging trabaho ng BP niya ay anti-corruption. So, yun ang kailangan ng tulong ng pamilya Duterte. So, Jing Paras, Adok Paglinawan, kung hindi isa sa inyo ang kinausap ni VP Inday Sara, shut up. Okay? Shut up. Pag-inggit, pikit, di ba anong sabi ng natandaan nyo na, inggitero pa kayo. Jing, anong sabi ng principal mo na si Bongbong Marcos, be part of the solution? Kung ang solusyon ninyo, babalik na naman kayo sa pagdali-dali ninyo kay Attorney Vic Rodriguez, may problema kang matanda ka. Promise. May problema kang matanda ka. Basta ako, ang sinasabi natin dito, to 2028, napakalayo pa niyan. Who knows? Baka maging presidente si Sara in the next few months. Diba? Dahil patuloy na tumataas ang gasolina, ha, guys. This is a crisis of existential proportion, and it's just the beginning. The Houthis have joined the war, and if they will close
the Red Sea, kung saan balanse iyon sa Strait of Hormuz. Yung Ben Al ano ba yun na napakaliit na strait din na about 5 million barrels of oil ay doon dumadaan. Saan pa tayo kukuha ng langis? Kahit may pera ka, wala kang mabibili. This will probably trigger some sort of chaotic. Sa India nga, nakikita mo yung mga news sa India, Marlon, Pam? Hindi pa. Ako hindi pa. Hundreds, in fact, thousands ang naglilinya, nagbabrasuhan para lang makapagpagasolina. Nagsusuntukan doon sa linya ng mga kahoy na panggatong dahil wala na silang LPG. Panggatong pa lang yan, nag-aaway na, ha? Panggatong pa lang yan, ha? Panggatong Dito pa lang. nga, Hintayin niyo meron pa na ang nagkakarga ng gasolina sabay takbo Diba? Oo. Hindi malayo na lalala ang sitwasyon. Oo. Hindi malayo na magiging chaotic ang sitwasyon. Kasi hanggang ngayon, wala pa rin tayong nararamdaman sa gobyerno para habulin yung mga dambuhalang kumpanya ng langis na bakit agad-agad kayong nagtaas ng presyo ng krudo at gasolina. Tama. Binibida na mayroon tayong stock at any given time 45 to 50 days. Bakit after 2 weeks ng Iran war, biglang nagdoble yung presyo ng diesel? Pero Marlon, Pam, ito delikado din. Yung China nag-ban na ng pag-e-export ng kanilang oil. I read, I don't know if Hindi na it's tayo confirmed. bibigyan? Hindi na tayo bibigyan? Hindi lang tayo, parang buong mundo. Kasi total ban of the exports At ang sabi, may nabasa ako kanina, pati Russia na rin ay nagbaban na rin ng export. Hindi na raw din magbibenta outside. Tapos sa mahal ngayon ng crudos, marami ng eroplano at may mga barko na rin na ayaw ng maglayat. At saan ba sinasakay yung mga crudo? Sa barko. Yung iba ayaw na rin talaga magbigay ng kanilang supply. Diba? And tama ang sinabi ni Vice President Sara Duterte. Pagandaan ang krisis na ito. Kasi lalo ngayong papasok ang buwan ng Abril, magkakaroon ng El Nino, tagtuyot. Sa tagtuyot pa lang na walang krisis sa krudo at gasolina, problema na yan Problema na ng magsasakayan. Paano makapagtanim ng maayos? Paano pa ngayon? May problema na sa krisis at gasolina, meron pang El Nino. Saan kukuha ng mga pataba, ng mga fertilizer, at anong suporta ba talaga ang ibibigay ng gobyerno ni Marcos? Pag pumasok na ang buwan ng June, La Nina na, tag-ulan, tag-baha. Lubog na tayo, lubog na naman, maraming kabahayan na naman ang malulubog. Maraming ari-arian na naman ang masisira. At sigurado ako, come month of June, yung presyo ng gasolina ganyan pa rin kataas yan o higit pang tataas. Ito yung problema, Marlon, na sinasabi ko. It's a looming food crisis down the line. Kasi tama ka, merong konting tagtuyot at may tagbaha. Ang problema, almost 70% of our fertilizer at pataba nandun na-trap sa Strait of Hormuz. Kasi doon galing yon. Kasi petroleum-based yung mga pataba natin. So, magtatanim ka pa ba na may tagtuyot at wala kang siguradong access sa pataba? Ngayon, ano ang gagawin natin doon sa September na dapat sana harvest season na ng bigas at walang nagtanim? Saan tayo kukuha ngayon? We are the largest importer of rice in the world. Our biggest suppliers are India, Thailand, Vietnam. Saan sila kumukuha ng pataba nila? They have experiencing the same problem as us kasi nandun din, tied din sa Middle East yung kanilang mga pataba. Do you really think na bibentahan tayo as importer ng mga supplier natin na ibang bansa? Baka sasabihin nila, just like the petroleum now, hindi mo na kami magbibenta outside of India. I-store namin ito para sa mga pangangailangan ng aming mga citizens, ng aming mga kababayan. Hindi mo na kami magbibenta sa Pilipinas. Saan tayo ngayon kukuha ng ating bigas? Yun ang malaking crisis. Pag yan ang nangyari, Marlon, mag-aagawan na, magra-rationing na ng petroleum at magra-rationing na ng bigas. Halimbawa, 3 kilo lang ang mabibili mo or 4 na kilo ka lang or hanggang 5 kilos ka. Doon talaga. And we are not seeing any solutions put forward by this administration
Nothing. At hindi lang bigas, ano yan, kuyang ha, hindi lang pagkain, ganun din sa kuryente. Di ba? Dito nag-announce na yung water. Out. Nag-announce na yung water utility sa Cebu. Mag-i-increase na sila ng water rates by April. Yun na nga lang kuya. Ito marami malamang mga lakad na hindi matutuloy itong paparating na mahal na araw. Ako, I'm really thinking twice kung iuuwi ko pa ba o ipapadala ko na lang. Because yung full tank ng sasakyan ko, based sa rate ng ngayon, gasolina, two-way, aabot ako ng 8,000. Mga ganun ba? Magkano yun noon pa, before the war? What do you mean? Ngayon kasi Full tank almost Yung full tank mo noon, hindi pa tumaas. Yung before the Iran war. 1.6, 1.8, ganun. You're driving a Vios, di ba? Oo. So noon, Sedan. 1,800. Max Oo. out na natin 2,000. 2,000. At ngayon, magkano na? Kung at the rate ng 155, mag-almost 4K, kuyang. So double nga eh. Sobra. Mas mahal ang diesel. Mas mahal ang Hindi diesel. Hindi pa ako kasi bago tumaas, nag-full tank ako lahat. Hindi ko pa But then alam again- ngayon. Dati, 4,000 full tank ko eh. Ngayon, baka triple. But then again, this isn't about yung halimbawa yung mas mahal yung sa'yo, mas mahal yung sa akin. We are all battling the same challenges na Tama, hindi tama. natin control, no? Hindi dahil mas malaki ang bahay mo, mas maraming konsumo ng kuryente, mas maliit ang bahay ko, mas maliit ang sasakyan mo, mas marami kang pinapakain, sa sarili ko lang pinapakain ko. Alam mo, at the end of the day, nakakaaray. And today, I'm so happy to say na meron na ako nakuhang second-hand bike. Yeah. Tapos, but then again, hindi pa final because again, pag-iisipan mo, yung bang halagang yun, pakakawalan ko pa. You know what I did yesterday? I went to Ace Hardware. Alam mo, bumili ako ng yung box na natutupi, tapos may trolley. Para kapag mag-grocery, doon mo na lang doon mo na lang ilalagay. Tapos Parang dali, may tawag doon, di ba? basta yung trolley na ganyan. Tapos sinend ko sa family ko, sabi ko, guys, may aaminin ako. Sabi ko, ngayon, bumili ako ng bagong sasakyan. Tapos, sabi nila ganyan. Tapos sinend ko yung sa Ace Hardware na ginugulong kong ganyan. Natuwa ako doon. Maraming salamat. Uy, just so you know, pakita ko lang BG. And sa mga tao niya isang pindot lang po yan. Wag niyo akong tigilan niyo si Vic Rodriguez. Tigilan niyo yan. Nako, anything na gagawin niyo, Jing, play button lang to. Muntik ko nang na-play. May kopya po si Ibi. Pag yan lumabas, si Ibi lang Putang ina ka pa, dinadamay mo pa ako, putang ina ka. kaya nababas tuloy ako dito sa mga oplok na mga Cebuano eh. Uy, ayoko. Try ko daw magmotor. Hindi ako marunong magmotor. Hindi marunong ka magbike, bili ka ng e-bike para hindi ka na E-bike, isa ko pa isasaksak yan. Gagastos din ako dyan. At least yung bike, napagpawisan pa akong nag-exercise. Merong e-bike na may pedal. Na pwede, combination. Na Hindi, pwede mong kuyang, i-charge. mabait si Marlon sa akin. Ibibigay niya yung Vespa niya sa akin. Thank you, Marlon! Putang ina ka pa, inunahan mo ako. Hindi ka marunong magbike eh. Mas ako marunong eh. Hindi, pag-aaralan ko. Marlon, Hindi thank bagay you. sa iyo yung Vespa na yon. Hindi dapat hindi bagay sa kulay mo yung Vespa. Marlon, ako nang sagot nung pa-deliver dito sa Okay na yung freight, Marlon. Okay na. 3 words, Pam. Pam, 3 words. Asa ka pa. Asa ka pa. Uy, maraming salamat sa inyo sa inyong pakikinig. Sa aming muling pagbabalik, ginaanan natin ng konti. In between, medyo naging toxic. BJ kasi. Sen naman. Akyat ka na din. SNBG, alam mo, magkakilala kami sa SNBG. Alam naman niya, SNBG. constructive naman lahat to. Yes. Alam mo, nilapitan ni Senator BG yung ang Maisog Cebu contingent doon sa Davao. At nakipag-picture siya doon at sinare nga niya sa kanyang page. So, alam mo naman.
Pero kapag nag-share kayo ng mga pictures, huwag niyong i-claim na PDP. Itong PDP hindi magsiayos. Kaya kayo napapagalitan ni Mayor Basti eh. Attorney Torion, saludo po. Salamat sa lunch, treating the Maisog family doon sa Apple View Hotel Buffet. Uy, what's the at story ma'am- there? Ha? What's the story there? Ano ba? Inisponsoran kayo ng PDP ng lunch just because, ano ba? Hindi. Attorney Torion, we were supposed to meet dito sa Cebu. Only On- Attorney Torion. Attorney Torion sa March 28. Kasi sponsor siya ng wedding ni Cindy Cinco, yung Bisaya na vlogger. Magkakapisa na kami March 28 after the wedding. Pero pumasok na yung March 28 na invitation at yung trip ng Maisog. So, sinabi ko na sa kanya, we will be in Davao. So ang sabi ni Attorney Torion, okay, I'll see you in Davao na lang after the wedding kasi 29 pa naman yung uwi namin. So sabi niya, nung nasa airport na siya sa Cebu, he messaged me na, brother, I will meet with your group for lunch mamaya alas 12 doon sa Apple View. Sabi ko, attorney, 17 po kami. Medyo marami kami kasi medyo mahal eh. Sabi niya, brother, basta ikaw, walang kurat. Ano mo yung walang kurat sa Kuripot? Cebuano is ano eh? Ha? Kuripot? Hindi, kurat, white kurat meaning hindi nasisindak. Walang sindak, brother, doon tayo. So, doon kami. Punta kami, inaarkila namin, multicab lang na green eh. Tapos nakabandera yung Maisog Cebu na tarp eh. So, kaya punta na kami sa hotel. Nauna kami kasi nasa airport pa lang siya. Pagbaba niya ng eroplano, papunta na siya ng Apple View. Nandun na kami. Nung pumasok kami, nandun si Jimmy Bondoc. Si Attorney Jimmy. Kasi flight din niya nung araw na yon. Sabi ko, are you here with the attorney? Sabi niya, yes, Attorney Torion. Kasi, di ba, may law firm sila eh. So, I met Jimmy at nag-usap-usap kami. And then nandun pala si Astra and si Coco Naik, no? The uninvited. So, alam mo naman tayo, no, we can be polite and very courteous and acknowledge people kung sino yan sila. Nagpipicture kami. Dumating si Attorney Torion, nag-meet and greet. Alam mo, talagang na-excited yung mga Maisog eh. Talagang paldong-paldo yung mga Maisog ladies namin at mga volunteers. Talagang sabi nila, all the struggle, Experience. all the pain, they burned bridges, they burned friendships because of their advocacy and their with Maisog. They suffered a lot. And then at that very one moment doon sa Davao na nandoon sila, nakapag-selfie kay Vice President, kay Mayor Baste, kay Attorney Torion, at kung sino-sino ang mga big names na nandoon, talagang umiyak yung mga ale. Umiyak yung aming mga because it was well worth it, sabi nila. Ito pala talaga yung feeling na parang validated at vindicated ka sa pinaglalaban mo. Dahil mismo yung mga principal mo na yon ang siyang nagsasabi at pinasalamatan ka in person, about a meter away. Pawis na pawis yung isang VP Sara at yung isang Baste. Nandun. Kadikit mo. And these are just ordinary Cebuanos, Pam and Marlon. Walang mga pera to. Volunteers ito. Yung iba diyan, mga pensyonado lang. Nag-ano sa kanilang mga pensyon. Di Oo. nanliit si Basti sa kagwapuhan mo, kuyang. Siyempre, sabi niya, idol. Uy, sabi ng mga sino ba? Sabi ni bayan natin, ang daming paninira kay BG, wala namang patunay, puro padinig itong si Pam, imbis na makatulong, mas lalo pang ginugulo. Samantalang ikaw naman itong dating nagtrabaho kay Marcos. Uy, that's the magic word, dati. And who is Bongo with now na hanggang ngayon ginagamit niya? Duterte. But do we hear him already visited the Hague? Because the same question is being raised by Dean Villacorte. Bongo hindi man lang dumalaw kay PRRD sa The Hague. And then here ang sinasabi, yung paninira puro kay BG blah blah blah, walang patunay. Yung pong kasiraan ni Bongo, dulot din ho niya sa sarili niya yan. Because one person will not get his hands dirty and instead will make use of some people around him to ruin another person na would look like na threat sa kanya. Nakarating na sa amin, alam na namin kung sino-sino yung mga taong yan, and we are calling you out, Senator Bongo, if it is really true, this has to stop.
Because yung mga parinig na yan, hindi yan matatapos. And it's no longer parinig because I'm already calling him out, mentioning his name, Senator Bongo. Imbis na daw makatulong lalo sa mga makatulong lalong mas gumugulo. Ako ho walang plataforma, meron lang ho ako channel at boses. Si Bongo ho ang ating i-call out dahil siya ang senador na nakinabang at naging number 1 sa paggamit ng pangalan ng Duterte, ngunit ni minsan hindi humawak ng mikropono sa Senado para questionin kung ano na sana yung justice na pwedeng na ibibigay kay Senator Bongo at yung nangyayari ngayon kay VP Inday Sara. Diba? Hindi ako ang dapat ninyong tinitira. But I do not have a problem that you are like what? Bashing me or questioning me here? No problem with me. Lahat tayo dito may pinaglalaban. Ngunit ang nasa posisyon ay si Bongo. Si Bongo ho ang i-call out ninyo. Senator Bongo, hindi kami pangsuha o pumelo lang. Huwag nyo hong ipipilit na... I was bombarded with a lot of calls from your staff, 3 of them different names, different numbers, just for the 2 boxes of pomelos. I'm a pomela. So, hindi ko kailangan at suha mo. Sorry, BG. Because Diba? Pamela is a durian girl. She's not a pomelo girl. She's a Hindi. Itigil mo yan. Alam namin ang listahan kung sino ang mga taong ginagamit mo to attack Vic Rodriguez. Tony Vic, pasensya ka na, Vic na lang ha. Tinawag mo naman si Bonifacio na Andres lang eh. First name basis. Hindi. Galit talaga. Tigil-tigilan ninyo kami ha. Tapos kung kami na lang, ako na lang lagi ang binabash ninyo, wala rin naman problema sa akin. But I will not back down. I will support this guy. He has my I have his back. If yung ganito lang pakikipaglaban ng meron akong contribution sa mga pinaglalaban niya, gagawin ko. He is not asking that I defend him. I am doing this because yung istorya niya istorya ko. Oh, ito pa, may istorya ko. Pinaglalaban din ako, kasama ako. Pag may istorya ka kay Bongo, may istorya din ako kay Pambari 4. Ay, nako. I went out of my way April of last year. I was the very first one. Kinall out ko si Pambari 4. Binash ako ng binash. Hanggang ngayon, binabash ako. Pinagbibintangan na namemera ako. Ano ngayon? Nagkikriticize na yung mga pro-PAM noon. Di ba? Sino ba? Ewan ko si Iloy Burgis, bago lang yan eh. Yung mga PAM apologists dito ngayon sa Cebu. Kino-call out na nila si Pambari 4. Oh. Sinong una? Sinong pinakauna? Ako, April, dahil hindi dinala ni Pambari 4 ang isang Attorney Vic Rodriguez sa isang campaign sortie niya. And I called the CAPSEC. Sabi ko, hindi nyo na ako mapipigilan. I'm doing this not for Maisog but for myself. Oh, anong nangyari? 'Di ba? I was passed, but I'm still here, standing. And I'm still criticizing Pambari 4. Fuck you. Wait, Marlon, sorry. Sabi ni Alexis Culets, sabi mo lang kasi Vic ka. Alam nga namang makabonggo ko kung durug-durugin ko si Bongo. Yung mga argument po natin, medyo patabain po natin ng konti, ha? Yung pong mga tuyong dahon sa bahay ninyo, sa darating na Holy Week, durugin po ninyo, tapos ibudbud ninyo sa kaninyo, baka ho maging pataba. Promise. Dapat yung mga argument medyo may laman na, hindi yung ganyang gigigil ako sa inyo. Hoy, Ina Bores ha, hindi ako nag-cheat kay Pam ha. Kumain lang ako ng durian, tinuruan ko lang kayo paano kumain ng durian doon sa Davao. Sinasabi nyo na nag-cheat ako kay... Sino yung mga kasama mong grupo ng babae, ha? Natahimik tuloy si Marlon sa away natin, Diyos ko. Kahapon nakahabol kayo ng palaspas. Lunes Santo na pala ngayon. Lunes Nag-miss. Santo na pala ngayon, no? So, lahat ng magbabakasyon, mag-ingat po lahat. Ayan na si Father. Because nyo, matitigilan kayo. Ay, teka, shoutout po na sa isang veteran newsman na nakabase ngayon sa Vancouver, Canada. Matagal na palang nagpapalo sa atin, si Tata Eli Taparan. And si retired Colonel
Ruchi Santa Maria ng Mandaluyong Police District. Nung panahon na police reporter pa tayo, retired na po siya. And shoutout po, salamat sa pag-monitor and salamat sa pakikiisa sa ipinaglalaban natin kontra korupsyon at pinapakita nating suporta para kay Vice President Sara Duterte at pagmamahal kay Pangulong Rodrigo Roa Duterte. And congratulations din sa lahat ng nag-celebrate, nagdiwang ng birthday ni PRRD, no? Sa paksyon man yan ng kabuuan na sumusuporta. Congratulations sa ating lahat. I believe this, no? Magkakaroon ng united front in the coming months or in the very near future, no? Ang mga tao matatauhan sa nangyayari ngayon, na maraming matatauhan na hindi lamang dapat tayo kulay o pangalan ng politiko na lumalaban. Dapat ang pinaglalaban natin kung ano rin yung karapatan natin bilang mga mamamayang Pilipino. Yun lang. Your message, Marlon and Kuyang? Ako doon sa kung ano man yung batikos natin sa PDP, sa ilang kaalyansa ng Duterte camp, no? Paulit-ulit, constructive ito at walang personalan. And tama sabi ni Pam, naniniwala rin ako na eventually isusulong yung United Front. Ito yung alyansa ng mga taga-suporta ng pamilya Duterte. No? Tigilan nyo si Attorney Vic, tigilan nyo yung mga may inggit dyan. And ulitin ko po, dahil ako lagi akong nakakasama kay Attorney Vic, kami ni Pam, na hindi ko kami pumupunta sa isang probinsya ng walang imbitasyon ng mga prinsipales dun sa lugar niyo. Ako naman yung mensahe ko, Pam, Marlon, at sa ating mga kababayan, no? 2028, it's still so very far away. The real issue now we are confronted with is number 1 yung crisis, number 2 yung corruption, number 3 yung impeachment ni VP Sara. Show your support by defending and helping the VP at saka yung defense team niya to combat the fake news na ngayon ay mag-intensify pa yan in the next few weeks, no? Lalo-lalo na patuloy pa rin yung hearing ng Committee on Justice at ipalaganap natin yung petition for certiorari na final ni Attorney Vic Rodriguez, Attorney Torion at yung mga kasama nila patungkol doon sa impeachment at proceedings doon sa House. Doon muna tayo focus. Malayo pa yung 2028. Hintayin natin si VP Sara at one point in the future, there will be a united front. We saw that in 2025 na hindi magkakulay, hindi magkapartido, pero nagkasama-sama. And I believe it will happen again in 2028. Pero malayo pa yun eh. We have to confront the real issues affecting our nation, affecting us, not just ordinary Filipinos, but all Filipinos. So, pwede po na mapagmatsyag tayo at maging aware kung sa totoong mga issues na pilit pinagtakpan nitong administrasyon na ito. At sa staff ni Senator Bongo, the following: Ken Belmonte, Miss Karen, and I don't know kung Cyril lalaki o babae. Ken Belmonte, Karen, and Cyril, maraming salamat sa effort ninyo sa pagpapadala ng pomelo. Ito po ay dinonate namin sa ating mga kaibigan na security dyan sa hotel kung saan kami tumuloy. And my conversation with them is that, sige, ipadala na lang sa Acacia Front Desk room na ganitong number kay Marlon. But just so you know, we follow a strict no-gift policy and we'll donate it po to the hotel security. We'll be happy to say it's from SBG. We'll also thank him live sa podcast namin to show gratitude. Copy, andun lang po sa concierge, 2 boxes. Maraming salamat sa inyo. Meron pong mas siguro umuwi ang 2 ito na pamilyado na may bit-bit na pasalubong sa kanilang pamilya mula kay SBG. Maraming salamat po. Yun, di ba? Thank you, everyone. Magkikita po tayo. Hello, one. Great conversations, Kuyang. We have today at 11, no? 11, yeah. Itutuloy po natin ang istorya ng Araw ng Davao sa Great Conversations later. And yung close encounter with the Vice President during lunch and EB Hugalbot, their encounter with VP sa grounds na talaga namang lahat tayo pantay-pantay, pawis, di ba? And then nagtiis sa init ng araw just to celebrate with the Davaoenos. Congratulations, Davao.
Congrats, Davao. Madayaw, Davao. At Madayaw. dahil dyan, ako po si Marlon at si Inday Sara Duterte ang aking presidente. Ako si Ibi Hugalbot, taga Sugbo, si Sara Duterte, ang presidente ko. Ako po si Pam, si Sara Duterte ang aking presidente. Dito po sa third floor studio, it's INP. Oy, it's nothing personal and it's It's LSS also, Marlon, di ba? Like, share, subscribe, and DSA. Na don't skip ads. TYL, kuya. Thank you, Lord. thank you, Lon, and thank you, love. Bye, God bless guys. kasi si God naman ang always the best.